Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Grabe ang mga posts ngayon ng mga DDS ha. Talagang ang kinakalat nila, lalaya na raw si Duterte sa ICC. Ha? O itong nag-post nito sa mga social media platforms ng DDS, wala ngang question mark eh. Talagang parang declaration. FPRRD is coming home next week. Yan ang sabi ng mga DDS. At hindi lang lalaya na, next week daw. Mayroon pang period, mayroon pang panahon. Talagang ngayon, kinakalat ng mga DDS, lalaya na daw si Digong Duterte. Ito nga mayroon isang post dito. Ito, in-screenshot ko ito. Sabi dito sa post ng isang DDS, mga kabunyog. Sabi niya, confirmed, Tatay Digong will be released next week. The entire Philippines will celebrate sa pagbalik niya. Except doon sa mga adik. Thank you, Lord. Wow! Ang kinakalat ngayon ng mga DDS, makakalaya na daw si Duterte. At meron pa silang itinakdang kung kailan next week. Next week. At hindi ang mga post ng DDS hindi simpleng nagtatanong. Bakit? Ang sabi kasi nila, wala na daw, mabubuwag na ang ICC. Ginagawa na daw ng US ang lahat, katulong daw ang China, katulong ang Russia, at yung tatlong superpowers na mismo ang nagtutulong-tulong umano para mabuwag na ang ICC. Ay pag nabuwag na daw ang ICC, wala na. Papauwiin na si Duterte. Ang isa pang naging ng issue kasi, maputok yung nangyari kay ICC Prosecutor Karim Khan. Si ICC Prosecutor Karim Khan ay tinanggal na, sinibak na ng mga member states o mga kasaping bansa ng ICC. So sabi ng mga DDS, ayan, wala nang prosecutor. Si Karim Khan, sinibak na. Wala na. So parang sa mga DDS, itong mga balitang ito ay nagpapakita na mawawala na daw ang ICC at next week makakabalik na si Tatay Digong nila sa Pilipinas. Matindi tong mga DDS na to. Rapiduhin nga natin ito. Ano ba talagang totoo? Unang-una, yung sinasabing bubuwagin na ang ICC at ginagawa na ng lahat ng US yon at magtutulungan pa daw ang China sa Russia. Kasi kahit daw ang China at Russia, galit din daw sa ICC. Ngayon, bakit galit sa ICC ang Russia? Kasi may kaso si Putin sa ICC. Ang ginawa kasi ni Putin nung sinakop niya yung Ukraine, yung mga bata sa Ukraine, dinala niya sa Russia. Bawal yun. War crimes yun. Sa gera, pwede kayong magbarilan, combatants. Pero kung yung mga bata ng isang bansa na sinakop mo, kukunin mo, dadalhin mo sa bansa mo, parang idudoktrina yung mga bata na yon. Paglaki nila, babalik sila sa bansa, indoktrinado na sila. Ayan yung akusasyon kay Putin. Kaya si Putin may warrant of arrest sa ICC, kaya galit ang Russia sa ICC. Ngayon, ang China, ganun din. Ay alam naman natin ang ginagawa ng China sa atin eh. Kahit sa Africa, ginagawa din yan ng China. So ang China, may mga kaso rin sila ng crimes against humanity. Ang US, ganun din, kay Trump. Ay ang mga patakaran kasi ngayon ni Trump, iba kay Biden eh. Itong si Trump talagang gera din ang habol nito. Ay dahil mga gera, may mga namamatay, nadadamay na sibilyan. Kaya ang nangyayari diyan, nagkakaroon ng crimes against humanity. Ngayon, nagkakaisa ngayon yung China, Russia at saka US na kalabanin ang ICC. Kaya ang sabi ng mga DDS, ayan, talagang mabubuwag na ang ICC kasi tatlong makapangyarihang superpowers na yan. China, Russia, saka US na yan, magtutulungan. Pero kahit naman magtulungan ang China, Russia at US, hindi naman mabubuwag ang ICC. Hindi naman. 124 na bansa yata ang members ng ICC ngayon. Mayroon diyang iba na pinipressure tulad ng Pilipinas. Ay di ba pumunta dito si US Secretary of State Rubio? Kinukumbinsi ng US ang Pilipinas na magsalita na kontra sa ICC. Ang sabi ng Pilipinas, hindi. Iba ang kaso ng Pilipinas. Hindi pwede ang Pilipinas kumontra sa ICC. Bakit?
ay mayroon tayong nakakulong na dating pangulo doon. Mayroon tayong stake o mayroon importansya ang ICC sa Pilipinas. Totoo, kaalyado ng Pilipinas ang US, pero wag maghinanakit ang US kung hindi natin lalabanan ng ICC. Kasi may ginawa rin ang ICC para sa Pilipinas. Mayroon tayong dating presidente na maraming ginawang krimen, nakakulong ngayon sa ICC. Kung kakalabanin natin ang ICC, parang binabaliwala natin yung kahalagahan ng ICC. Mahalaga naman talaga ito. At nakita yan ng Pilipinas. Kung wala ang ICC, hindi makukulong si Duterte. Ang hirap-hirap dito nga sa Pilipinas, sa mga kaso sa flood control, marami pa hindi pa nakakasuhan. Yan pa kaya. Kaya nagpapasalamat ang mamamayang Pilipino sa ICC. Kaya hindi natin pwedeng kundinahin ang ICC. Kung ang gusto ng US, kalabanin ang ICC, hindi tayo kasama doon. Kaya sabi ng Pilipinas, kinausap na ang US, wag kayong maghinanakit sa amin. Hindi kami sasama na kalabanin ang ICC. Kasi iba ang case ng Pilipinas kaysa sa inyo. So nakuha niya. Pero kahit naman ayaw ng US, kalaban ng Japan, ay ng Russia, kalaban ng China ang ICC, mayroon pa namang mga bansang makapangyarihan tulad ng European Union, suportado pa rin ng ICC. Ang nagpo-provide ng pera sa ICC, European Union. Ang mga bansa na tulad ng Japan, member pa rin ng ICC. Ang president nga ng ICC, Japanese. Ang bansang South Korea, member din ng ICC. Marami pang bansang members ng ICC. Hindi yan aalis sa ICC. Kung ang US, ang Russia at China ayaw sa ICC, may mga ang nakararaming bansa pa rin naman, kinikilala pa ang ICC. Kaya hindi mabubuwag yan. Tungkol naman doon kay ICC Prosecutor Karim Khan. Si ICC Prosecutor Karim Khan kasi may mga aligasyon ng sexual abuse, sexual misconduct. Ngayon, mukhang matibay ang ebidensya, kaya yung mga member na bansa ng ICC nagbutuhan. Sinibak na ngayon ng ICC member state si Karim Khan, which is tama lang. Kung mayroong pang-aabusong sexual si Karim Khan at may ebidensya, tama lang yun na sibakin na siya. Ay pag sinibak mo naman yung ICC prosecutor, may papalit naman dyan eh. Ang assistant or deputy ICC prosecutor, si Mami Nyang, yung black na prosecutor. Magaling din yun eh. Ang humahawak ng kaso ni Duterte, hindi naman si Karim Khan. Si ICC Deputy Prosecutor Mami Nyang. Marami namang prosecutors na pwedeng pumalit kay Karim Khan. Kaya nangangarap ng gising ang mga DDS na dahil daw sa ginagawa ng US, mabubuwag na ang ICC. At dahil sinibak na daw yung prosecutor, wala nang prosecutor laban kay Duterte. Sus naman. Huwag kayong mangarap ng gising. Tuloy pa rin ang ICC, hindi mawawala yan. Kung ayaw ng US sa ICC, ayaw ng China, ayaw ng Russia, marami pa ring bansang sumusuporta dito. At ang Pilipinas, hindi man tayo member ng ICC, hindi natin kalaban ang ICC para sa atin. Kasi may ginawa ang ICC sa bansa natin. Yung dating pangulo ng Pilipinas na may nakomit na crimes against humanity, ayun, nakakulong sa ICC. At malaking tulong yon sa bansa natin para mapanagot ang may mga ganong nagawa sa bansa natin. So yan mga kabunyog kaya itong mga DDS, kinakalat nila, babalik na sa next week si Duterte kasi mawawala na ang ICC. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.